Magandang araw mga mag-aaral! Narito na naman tayo sa panibagong talakayan patungkol sa paksang Noli Me Tangere. Bago tayo magsimula, inaasahan kong kayo ay handa na makinig at makibahagi sa ating talakayan. Sa araw na ito, tatalakayin natin ang mahahalagang kabanata na nagpapakita ng iba't ibang mukha ng lipunan mula sa kapangyarihan, pananampalataya hanggang sa pagkikibaka para sa pagbabago. Ako si Teacher Merl, isang pre-service teacher mula sa Central Mindanao University at ako ang inyong magiging guro sa araw na ito. Ihanda ang inyong isipan at damdamin at sama-sama nating unawain ang mga aral na maaari nating maiugnay sa kasalukuyang buhay. Tara! At simulan na natin. Una nating tatalakayin ang Kabanata 31 na pinamagatang ang Sermon. Narito ang mga tauhan. Unang-una ay si Padre Damaso. Siya ay isang pare na nagsasagawa ng sermon ng simbahan. Ginamit niya ang kanyang sermon upang manlibak at ipahiya ang mga Pilipino, lalong-lalo na si Crisostomo Ibarra, kahit na hindi direktang binanggit ang pangalan nito. Kasunod ay si Padre Salvi, isa pang pare na hindi natuwa sa ginagawa ni Padre Damaso at nagpapakuliling upang tapusin na ang sermon. Ngunit hindi siya pinansin ni Padre Damaso. Padre Sibila, paring namanghas sa magandang buwelo ng sermon ni Padre Damaso. Kasunod ay si Kapitan Tiago, isang kilalang tao sa San Diego na hindi naiwasang antukin sa haba ng sermon ni Padre Damaso. Maria Clara, siya ay isang babaeng malapit sa puso ni Ibarra. Sa kabanata na ito, sinusulyapan niya si Ibarra habang nakikinig sa sermon. Crisostomo Ibarra, ang pangunahing tahuan na tinuligsa ni Padre Damaso sa kanyang sermon. Palihim na binigyan ng babala ni Elias tungkol sa isang panganib na maaari ipapahamak ng kaniyang buhay. Panghuling tauhan ay si Elias, isa pang tauhan na dumating ng tahimik sa simbahan at nagbigay ng babala kay Ibarra tungkol sa nalalapit na panganib. Una nating tatalakayin ang Kabanata 31 na pinamagatang ang sermon. Sa kabanata na ito, class, pinapakita ang malinaw na paggamit ng simbahan bilang isang makapangyarihang instrumento, impluwensya at pananakop noong panahon ng kolonyalismo. Sa pamamagitan ng sermon ni Padre Damaso na ipapakita kung paano ginagamit ng ilang praile ang relihiyon hindi lamang upang magturo ng pananampalataya, kundi upang palakasin ang kanilang kapangyarihan at kontrol sa mga tao. Sa simula ng sermon, ginamit ni Padre Damaso ang wikang Tagalog at Kastila. Gayunpaman, mas nangingibabaw ang paggamit niya ng Kastila, isang wikang hindi nauunawaan ng karamihan sa mga Indio. Ipinapakita nito ang diskriminasyon at elitismo sa lipunan. Ang kawalan ng kapangyarihan ay para lamang sa mga iilan. Dahil dito, nawala ng saysay ang sermon. Dahil supposedly ang sermon ay isa dapat gawaing panrelihiyon sapagkat hindi na ito nauunawaan ng mga tagapakinig. Habang nagpapatuloy ang sermon, unti itong nawawala ng tunay na layunin nito. Sa halip na mangaral ng kabutihan at pag-asa, naging daan ito upang maglabas ni Padre Damaso ng galit, panunumbat at pang-aalupista. Tinuligsa niya ang mga irehe at ipinakita ang isang malupit na pananaw na ang mga ito ay hindi dapat kausapin, dapat layuan, dapat silang parusahan at kamuhian. Dito natin makikita na kung gaano kabaluktot ang interpretasyon ng relihiyon, kung saan ginagamit ito upang maghasik ng takot imbis na pagmamahal at pag-unawa. Mahalaga ding pansinin na bagamat hindi tuwirang pinangalanan, malinaw na si Crisostomo Ibarra ang pinapatamaan ni Padre Damaso. Ipinapakita nito ang personal na galit ng pare kay Ibarra kung paano niya ginagamit ang kanyang posisyon upang ipahiya ito sa harap ng publiko. Ito naman ay sumasalamin sa
sa kapangyarihan ng mga taong nasa simbahan noong panahon na iyon. Samantala, ang reaksyon ng mga tao ay nagsisilbing simbolo ng kanilang kalagayan. Marami ang hindi nakakaintindi at nawala ng interes dahil hindi naman nila nauunawaan kung ano ang mga sinasabi ni Padre Damaso, kaya ang iba ay inaantok pa. Ipinapakita nito ang kawalan ng tunay na koneksyon sa pagitan ng simbahan at ng mga mamamayan. Ang relihiyon na dapat sanay magbigay liwanag ay naging isang formalidad na lamang. Sa kalagitnaan ng sermon, may isa pang mahalagang nangyari. Ang lihim na paglapit ni Elias kay Ibarra. Ang kanyang babala tungkol sa nakaabang na panganib ay nagpapakita ng mas malalim na suliranin. May mga tao talagang handang manakit o pumatay upang mapanatili ang kanilang kapangyarihan. Si Elias ay nagsisilbing tagapagmulat sa katotohanan at tagapagtanggol ni Ibarra laban sa lihim ng mga banta. Hindi rin dapat baliwalain ang ginawa ni Padre Salvi na pagpapakuliling upang tapusin na ni Padre Damaso ang kanyang sermon. Ito ay indikasyon na maging ang ibang pari ay hindi sang-ayon sa naging daloy ng pangangaral. Ngunit ang pagwawalang bahala ni Padre Damaso sa kampana ay nagpapakita ng kanyang katigasan ng ulo at pag-akalang siya ay may ganap na kapangyarihan. Upang mas masimplify ang mga pangyayari sa Kabanata 31, narito ang mga mahahalagang pangyayari. So, unang-una, di ba, sinimula ni Padre Damaso ang kanyang sermon sa wikang Tagalog at Kastila. So, pinupuli niya ang lahat ng mga santo at dakilang tao sa Biblia. Pero, ang kanyang sermon ay ginamit lamang niya upang manglibak ng mga Pilipino, mga erehe na hindi dapat lapitan kasi makasalanan, lalong-lalo na kay Crisostemo Ibarra, kahit na hindi niya ito direktang pinangalanan. Ikatlong mahalagang pangyayari sa Kabanata 31 ay marami sa mga tao, kabilang na si Kapitan Tiago, ang nagsimulang antukin dahil hindi naman nila naiintindihan ang sinasabi ni Padre Damaso. Ikaapat, hindi pinansin ni Padre Damaso ang hudyat ni Padre Salvi na tapusin ang sermon. Diba nagpakuliling si Padre Salvi? Pero patuloy pa rin siya sa kanyang walang kwentang sermon at nadagdagan pa ng kalahating oras kasi hindi naman naiintindihan ng mga tao. Binalaan ni Elias si Ibarra na mag-ingat at huwag na lumapit sa bato na ibabaon sa hukay dahil maaari magdulot lamang ito ng panganib sa kanyang buhay. Okay, may mga mahahalagang tema na napag-usapan sa Kabanata 31. Unang-una, ang pang-aabuso sa kapangyarihan. Diba, ginamit ni Padre Damaso ang kanyang posisyon upang manira, manakot ng mga tao, mga erehe, sinisiraan niya lamang yung mga tao. Kalawa naman, babala at panganib. So, sa paglitaw ni Elias, diba, nagpapahiwatig na mas malalim na conflict na haharapin sa Ibarra kasi may threat sa kanyang buhay. Ikatlo ay ang pagkukunwari sa lipunan. Ang simbahan na dapat sana'y banal, ngunit puro kasamaan ang ipinakita, lalong-lalo na sa sermon ni Padre Damaso kasi punong-puno iyon ng mga panlilibak sa mga tao. So, bakit nga ba mahalaga na pag-usapan natin ang Kabanata 31, ang sermon? Kasi sa kabanatang ito, pinapakita nito ang realidad ng lipunan noong panahon ng Kastila kung saan ang relihiyon at kapangyarihan ay magkasama ginagamit upang kontrolin ang mga tao. At ipamulat din nito na hindi lahat ng nasa posisyon ng otoridad ay tunay na naglilingkod sa kabutihan. Ngayon, dadako na tayo sa Kabanata 32 na pinamagatang ang panghugos. Narito ang mga tauhan. Unang-una, ang taong madilaw. Isang manggagawa na nagpapakita ng demonstrasyon sa paggamit ng panghugos ngunit namatay sa aksidente. Crisostemo Ibarra.
ang pangunahing tauhan na nagpatayo ng bahay-paaralan at siyang humarap sa trahedya ng pagkagiba ng panghugo. Padre Salvi, ang paring nagbasbas ng bahay-paaralan bago naganap ang aksidente. Elias, ang nagbigay ng babala kay Ibarra, siya rin ang palihim na nagmamasid sa taong madilaw at sa mga pangyayari sa seremonya. Sa Kabanata 32 na pinamagatang ang panghugos, nagkaroon ng demonstrasyon ang isang taong dilaw kay Nol Juan tungkol sa paggamit ng panghugos. Isang kagamitan para sa pagpapasinaya ng bahay-paaralan na ipinapatayo ni Ibarra. Ang panghugos ay may 8 metrong taas. May 4 na haligi na nakabaon sa ilalim ng lupa at may malalaking lubid na tila napakatibay. Pinagmamalaki ng taong madilaw ang natutunan niya na ang ganitong paraan mula sa ninuno ni Ibarra na si Don Saturnino. Nang dumating ang araw ng pagpapasinaya, naghanda ang mga guro at mag-aaral ng pagkain para sa mga panauhin. At may mga banda pa, may mga musiko na tumutugtog. So, sinimulan na ni Padre Salvi ang pagbabasbas sa paaralan. Ang mga mahahalagang kasulatan tulad ng relikya at iba pang mga bagay na may hahalaga ay inilagay sa isang kahang bakal na ipapasok sa isang bumbong na yari ng tinga. Ang taong dilaw ay may hawak na lubid na nagkokontrol sa bato na ibabaon sa hukay. So habang bumababa si Ibarra upang makiisa sa seremonya, biglang humulagpos ang lubid mula sa kalo na nagdulot ng pagkagiba ng balangkas ng panghugos. So, sa kabila ng eksidente, si Ibarra ay nakatayo pa rin sa gitna ng nasirang kalo at ng malaking bato. Ngunit, ang taong dilaw ay namatay. Bagamat nais ng alkalde na ipahuli si Nol Juan dahil siya naman ang namuno sa seremonya, pinigilan siya ni Ibarra at sinabi na siya na ang bahala ng lahat. Upang masimplify muli ang mga pangyayari sa Kabanata 32 na pinamagatang ang panghugos, so meron tayong mga lista ng mga mahahalagang nangyari sa kabanatang ito. Unang-una, nagkaroon ng demonstrasyon ang taong dilaw tungkol sa paggamit ng panghugos bago ang pagpapasinaya ng bahay-paaralan. Ikalawa, sinimulan ang seremonya ng pagbabasbas ni Padre Salvi sa bahay-paaralan at inilagay ang mga mahalagang kasulatan at relikya sa isang kahang bakal na ipinasok sa bumbong na yari ng tingga. Ikatlo, biglang balagpos ang lubid mula sa kalo habang si Ibarra ay bumababa upang makiisa sa seremonya na nagdulot ng pagkagiba ng balangkas ng panghugos. Ikaapat, si Ibarra ay nakatayo sa gitna ng nasirang kalo at ng malaking bato habang ang taong dilaw ay namatay sa insidente. Panghuli, pinigilan ni Ibarra ang alkalde sa pagpapahuli kay Nol Juan at sinabi na siya na ang bahala ng lahat. So bakit nga ba kinakailangan pag-usapan o pag-aralan ang kabanatang ito? Ito ay dahil pinapakita nito ang hamon sa pagpapatupad ng pagbabago sa isang lipunang puno ng hidwaan at interes na makapangyarihan ng mga makapangyarihan. So ipinapakita rin ito na ang mabubuting layunin tulad ng edukasyon ay maaaring hadlangan ng inggit, galit at takot ng ibang tao. Bukod dito, ang kabanata ay nagsisilbing babala na ang pag-unlad ay hindi madaling makamit. Ito ay may mga kaakibat talaga ng mga panganib at mga sakripisyo. Sa pamamagitan ng pangyayaring ito, ipinapakita ni Jose Rizal na ang tunay na pagbabago ay nangangailangan ng tapang, talino at integridad. Ipagpapatuloy na natin ang ating diskusyon. Nandito na tayo sa Kabanata 33 na may pamagat na Malayang Isipan. Narito ang mga tauhan. Unang-una at hindi mawawala
muli si Crisostomo Ibarra na ang pangunahing tauhan na kausap ni Elias tungkol sa mga banta sa kaniyang buhay at mga kaisipan tungkol sa Diyos at lipunan. Kasunod ay si Elias. Siya ang taong nagbibigay ng babala at payo kay Ibarra tungkol sa mga panganib na nag-aabang sa kanya at nagsasalaysay ng kanyang mga pananaw sa Diyos at hustisya. Sa kabanatang ito, palihim na dumating si Elias sa bahay ni Crisostomo Ibarra upang makipag-usap tungkol sa mga kaaway ni Ibarra. So, pinayuhan ni Elias si Ibarra na mag-ingat sapagkat maraming nagtatangka laban sa kanya. Kabilang na ang balak ng pagpatay ng taong dilaw noong pagpapasinaya ng paaralan. Pero inilahad ni Elias na nasubaybayan niya daw ang taong dilaw at nalaman niyang nagpresenta pala ito ng kanyang sarili kay Nol Juan sa kabila ng maliit na sahod kapalit ng kanyang kaalaman. Bagaman nanginayang si Crisostomo Ibarra sa pagkamatay ng taong dilaw dahil marami pa sana itong maiibahagi, ipinaliwanag ni Elias na nakakaligtas lamang ito sa hustisya dahil sa kabulagan ng sistema ng kanilang bayan. Naging interesado si Ibarra sa kanyang kaisipan, lalo na sa usaping pananampalataya. So inamin ni Elias na nawala na siya ng tiwala sa Diyos. Sa huli, nagpaalam na si Elias, bitbit ang kanyang pangako ng katapatan kay Ibarra. Sa kabanatang ito, nakita natin, di ba, na tahimik, ngunit makabuluhang pag-uusap ng pagitan ni Crisostomo Ibarra at Elias. So, nangyari iyon sa kanilang bahay at na naging isang ligtas na espasyo para sa masinsinan nilang talakayan patungkol sa panganib, katotohanan, paniniwala, mga bagay na hindi madaling pag-usapan sa publiko ng panahon na iyon. So, napakalaki ng ambag ni Elias, 'di ba, sa pangyayaring ito kasi pinakita kung gaano siya kaloyal kay Crisostomo Ibarra kasi ang tanging hiling niya lamang kay Crisostomo Ibarra ay hindi ipagtapat sa mga gwardiya sibil kung hahanapin or magtatanong na kung ano ba ang kanyang nalaman. So, sinabi naman ni Crisostomo Ibarra na hindi niya ipagtatapat na sinabihan o binalaan siya ni Elias noong panahon na nagsisermon si Padre Damaso. Kasi si Elias pala ay wala nang tiwala sa simbahan. Wala na siyang tiwala sa sistema, sa pangangalakad ng kanilang gobyerno noon. Kaya naunawaan siya ni Crisostomo Ibarra. So, naging malaking ambag ni Elias, no? Kasi imagine kung hindi dumating si Elias, kung hindi pinagmasdan ni Elias ang galaw ng taong madilaw, edi sana si Ibarra yung nahulugan ng bato at hindi ang taong madilaw. So ngayon class, merong ipinakita dito ng mga mahahalagang tema tulad na lamang ng lihim na panganib at intriga, 'di ba? Sa buhay ni Crisostomo Ibarra, napapalimutan ng mga hindi nakikitang banta, 'di ba? Kasi napakabait ni Crisostomo Ibarra at mabuti ang kanyang mga hangarin sa kanyang mga ginagawa, pero meron pa ring nagbabanta sa kaniya. So may mga panganib na mapanganib ang kanyang buhay. Ikalawa naman ay pagmulat sa katotohanan, 'di ba? Dahil nagising sa realidad si Crisostomo Ibarra na ay may mga tao pala talaga na nagbabanta sa kanya kasi hindi niya alam wala siyang kamalay-malay na may mga tao na palang nagagalit sa kanya. At panghuli naman ay sistema laban sa individual. So, pinapakita dito na kahit mabuti ang layunin ng isang tao, maaari pa rin siyang lamunin ng isang bulok na sistema at maaari pa rin siyang kamuhian ng ibang tao. So, ganyan ka-powerful ang hatred, 'di ba? Kasi kahit na anong gawin mo, kahit na mabait ang iyong layunin sa mga ginagawa mo, mayroon pa ring hindi
makakagusto sa'yo o sa mga ginagawa mo. At maaring mag-turn it into something na ikakapahamak mo o pag-threat sa buhay mo. So, yan yung nangyari sa Kabanata 33. Okay, narito ang mga mahalagang pangyayari sa Kabanata 33. Unang-una, 'di ba, dumating si Ilyas sa bahay ni Crisostomo Ibarra upang magbigay ng babala tungkol sa mga kaaway ni Ibarra. Kabilang na dito ang balak na pagpatay ng taong madilaw. Ikalawa, ibinunyag ni Ilyas na nasubaybayan niya ang taong dilaw at nalaman ang intensyon nito sa pagtatrabaho kay Nol Juan kahit na maliit ng sahod. So, sa napasabi si Ilyas na something strong. Kasi walang maliit ang sahod pero willing siyang mag-render ng tulong, di ba? So, ikatlo naman, nanghinayang si Ibarra sa pagkamatay ng taong dilaw dahil marami pa sana itong maiibahagi. Maitatanong pa sana nila kung ano ba talaga yung nangyari or sino ba nag-utos sa'yo or bakit ba naisipan mo na gawin or i-threaten ang buhay ko kasi may mga malalaman pa sana sila pero dahil namatay ang taong madilaw, wala na silang chance para tanungin ito. Ikaapat, nagkaroon ng pag-uusap tungkol sa pananampalataya kung saan inamin ni Ilyas na nawala na siya ng tiwala sa Diyos kasi nga wala na siyang tiwala sa Diyos, sa sistema ng pangangalakad. At nagpaalam na si Ilyas kay Ibarra matapos ipahayag ang kanyang pangako at katapatan sa binata. So, yan yung nangyari sa Kabanata 33. So, bakit nga ba kinakailangan pag-usapan natin ang Kabanata 33? Dahil, ang isa sa mga turning point, ito sa mga turning point sa pag-unlad ng kaisipan ni Ibarra. Dahil, di ba, na-realize niya, ay may mga tao palang ayaw sa akin or mga taong nagbabanta ng aking buhay. So, dahil dito, nagsimula ang kanyang mas malalim na pag-unawa sa realidad ng lipunan na hindi sapat ang mabuting hangarin upang magdulot ng pagbabago kung ang sistema mismo ay may depekto. Bukod dito, ipinakita rin na ang kabanata na mas malalim na mensahe ni Jose Rizal, ang tunay na kalayaan ay nagsisimula sa malayang pag-iisip. Bakit? Kasi mayroon itong kakayahan na magtanong, magduda, at maghanap ng katotohanan. So, kayan siguro ang rason kung bakit ang kabanatang ito ay pinamagatang malayang isipan. So, ito ay mahalaga upang makita ang tunay na kalagayan ng isang lipunan. No? Kasi ang malayang isipan o Kabanata 33 ay hindi lamang tungkol sa babala at panganib. So, hindi lamang ito doon. Kundi isa itong pilosopikal na pagtatalakay sa pananampalataya, hustisya, at katotohanan ng mga isyong nananatiling mahalaga hanggang sa kasalukuyan. Dadako na tayo sa Kabanata 34 ng pinamagatang ang pananghalian. So, ito ang panghuling kabanata na tatalakayin natin sa araw na ito. Narito ang mga pangunahing tauhan. Hinding-hindi mawawala ang pangunahing tauhan na si Crisostomo Ibarra. So, siya ay nagtitimpi sa mga patutsada ni Padre Damaso tungkol sa pagkamatay ng kanyang ama, Maria Clara, kasama sa pananghalian at siyang pumigil kay Ibarra ng muntik na nitong saksakin si Padre Damaso. Padre Damaso, isang pari na patuloy na iniinsulto si Ibarra at ginamit pa ang pagkakataon upang ungkatin ang tungkol sa pagkamatay ng ama nito. Sa Kabanata 34 na pinamagatang ang pananghalian, sa araw na iyon ay inaasahan na darating ang general at tutuloy sa bahay ni Kapitan Tiago. Kaya't nagkaroon ng pananghalian kasama ang mga kilalang tao sa San Diego. Si Ibarra at ang alkalde mayor ay magkatapat na magkaupo sa magkabilang dulo ng hapagkainan.
Kasama rin sa hapag sina Maria Clara, Kapitan Tiago, mga kapitan ng bayan, mga pari, mga kawani ng pamahalaan, at mga kaibigan ni Maria Clara at Ibarra. So habang nagaganap ang pananghalian, napansin ng lahat na hindi pa dumarating si Padre Damaso. So habang kumakain sila ay nagkaroon ng usapan tungkol sa iba't ibang paksa tulad na laman ng hindi pagdating ni Padre Damaso, ang kamangmangan ng mga magsasaka sa paggamit ng mga gobyertos at ang mga kursong naisipakuha ng mga magulang para sa kanilang mga anak. So nang dumating si Padre Damaso, agad na bumati ang lahat maliban kay Crisostomo Ibarra. So habang inihahain ang serbesa, sinimula ni Padre Damaso ang kanya namang patutsada laban kay Ibarra, lalo na sa usapin ng pagkamatay ng ama ng binata, na tila ba sinasadya ng pari. Nagalitin talaga si Crisostomo Ibarra. Kaya't umabot sa puntong muntik ng saksakin ni Ibarra si Padre Damaso. Mabuti na lamang at pinigilan siya ni Maria Clara. Kaya't bumalik ang kahinahunan ni Ibarra at siya ay umalis na lamang. So, grabe yung pangyayari, no? Imagine class, from church, ba? Sa sermon, hanggang sa pananghalian. Lagi siyang may patutsada patungkol kay Crisostomo Ibarra. At galit ba si Crisostomo Ibarra dahil nga sa pag-disrespect sa patay na katawan ng kanyang ama. Tapos, pinatututsadahan na naman siya, no? In front sa lahat ng mga tao na nandoon. Tapos imagine class, take note, ang mga tao na nandoon, mga malalaking mga tao, mga opisyal ng pamahalaan, di ba? Tapos ginagalo niya nila. So galit na galit si Crisostomo Ibarra. Tapos sasaksakin niya na sana si Padre Damaso nang pigilan siya ni Maria Clara. Nagalit siya sa mga tao din na nandoon kasi wala man lang ni isa sa kanila ang tumayo para ipagtanggol siya. So, yan yung pangyayari sa Kabanata 34. Okay, narito ang mga mahalagang pangyayari sa Kabanata 34. Unang-una, nagkaroon ng pananghalian sa bahay ni Kapitan Tiago, kung saan dumalo ang lahat ng mga kilalang tao sa San Diego. Take note class, lahat ng mga kilalang tao yun sa San Diego. Kaya naman nakakahiya or parang na-hurt ang ego ni Crisostomo Ibarra, diba? Grabe ang pag-disrespect ni Padre Damaso sa kanyang ama. So, ikalawa naman, dumating si Padre Damaso sa kalagitnaan ng pananghalian at agad na nagsimula ng kanyang mga patutsada laban kay Crisostomo Ibarra. Napaka-hate talaga ni Padre Damaso kay Crisostomo Ibarra. Ikatlo, inungkat ni Padre Damaso ang tungkol sa pagkamatay ng ama ni Ibarra na nagdulot ng galit ng binata. Diba? Imagine ilang days na nagtitimpi si Crisostomo Ibarra from sermon hanggang sa kahit sana lang may kailangan ko magtimpi sa mga patutsada mo. Kaya naman sumabog talaga si Crisostomo Ibarra. So, muntik nang saksakin ni Crisostomo Ibarra si Padre Damaso. Ngunit pinigilan siya ni Maria Clara, kaya't naibalik ang kanyang kahinahunan. So, ikalima ay umalis si Ibarra mula sa pananghalian upang maiwasan na lamang ang karagdagang iskandalo. So, siya na lang ang nag-adjust, diba? Grabe yung pagtitimi, grabe na pero may limitasyon talaga eh. Diba? Mga pagtitimpi natin, kapag mapupuno na talaga yung ang ating cup, aapaw talaga yon. Ngayon class, bakit nga ba mahalagang pag-aralan natin ang kabanatang ito? Kasi sa kabanatang ito, ipinapakita ang tunay na kalagayan ng lipunan noong panahon ng kolonyalismo, kung saan ang kapangyarihan ay ginagamit upang mang-api, 'di ba? From the very start, sa sermon pa lamang inaapi na sila. Yung mga previous pa ng mga kabanata.
'di ba? Na ipapakita yung mga pang-aapi at ang katotohanan na mas madalas natatabunan ng impluwensya. Ang eksena sa pagitan ni Ibarra at ni Padre Damaso ay isa sa pinakamahalagang turning point sa nobela, di ba? Kasi dito talaga makikita ang unti-unting paglalantad na mas malalim na hidwaan na hahantong sa mas malaking pangyayari sa hinaharap. Higit sa lahat, itinuturo ng kabanatang ito na ang tunay na pagbabago ay nangangailangan ng disiplina, pagpipigil sa sarili at matalinong pagkilos, hindi lamang sa emosyonal na reaksyon. Ang pinapakita ng kabanata nito ng isang matinding komentaryo ni Jose Rizal sa pagmungkahi at pang-aabusong sistema ng kanyang panahon, isang realidad na maaari pa ring maiugnay sa kasalukuyang lipunan. So, yan yung mga pangyayari sa Kabanata 34. Kasi imagine, class, kung ikaw daw, di ba? Kung lagi ka nalang tinutuligsa, lagi ka nalang inaapi, hindi ka ba magagalit? Mapipigilan mo ba yung sarili mo? Ibang klase yung level of, patience, yung level of pagpapakumbaba talaga ni Crisostomo Ibarra kasi hindi siya agad-agad na nagalit. Pero napupuno naman talaga kasi tao lang naman tayo. So yan yung nangyari sa Kabanata 34. So, yan lamang yung mga kabanata na ating tatalakayin sa araw na ito. Dahil tapos na nating talakayin ang kabanata 31 to 34 ng Noli Me Tangere, magkakaroon na tayo ng isang pangkatang gawain. So, hahatiin ang klase sa 4 na pangkat at ang bawat pangkat ay may nakatalagang kabanata. So, magbubunot kayo kung ano yung kabanata na inyong nabunot. Yan ang pagtutuunan nyo ng pansin. So, bibigyan ko lamang kayo ng 10 minuto upang pumili ng isang mahalagang eksena at ihanda ang tablo nito. So, mananatili sa tablo position ang mga kasapi habang ino-obserbahan ng guro. So, iikot ang guro sa bawat pangkat upang manood. At kapag umikot na ang guro sa inyo, ang kinatawan ng pangkat ay magpapaliwanag kung ano ang nangyari sa kabanata na naibigay sa inyo. Naunawaan ba? Okay. Narito ang pamantayan para sa inyong gawain. So, napakahusay kung ang tablyo ninyo ay malinaw, tumpak at napakamalikain. Kung naipakita ng buo ang mahalagang pangyayari sa kabanata, ang pagpapaliwanag ay organisado, may malalim at may makabuluhang pag-uugnay sa aral. Kitang-kita ang kooperasyon ng buong pangkat, makakakuha kayo ng 16 to 20 points. Mahusay naman kung malinaw at halos tumpak ang tabyo, may pagkamalikhain at maayos ang pagpapaliwanag, ngunit may kaunting kakulangan sa lalim o detalye. Karamihan sa mga kasapi ay nakikilahok, makakakuha kayo ng 11 to 15 points. Katamtaman naman, kung naipakita ang tabyo ngunit may kakulangan sa linaw, detalye o katumpakan, ang pagpapaliwanag ay may kalituhan at mababaw ang pag-uugnay sa aral. Ilan lamang ang aktibong nakikilahok. So, makakakuha kayo ng 6 to 10 points. At panghuli naman ang nangangailangan ng pagsasanay. Kapag hindi malinaw o hindi tumpak ang tablo, kulang o hindi maayos ang pagpapaliwanag, at halos walang pagkamalikain at kooperasyon sa pangkat. Mayroon kayong 1 to 5 points. So, ang highest score na makukuha nyo nito ay 20 points. So, pag-usayan nyo sa inyong gawain at naway na talagang naunawaan ninyo ang mga kabanata na tinalakay natin. Yun lamang ang mga kabanata na tinalakay natin, naway naunawaan at may mga kaalaman kayong nakuha, naway naintindihan ninyo kung ano ba talaga ang nais ipabatid ng mga kabanata. Dahil mahalaga na malaman natin kung bakit nga ba ang Noli Me Tangere ang naging dahilan o nagpainit sa paghihimagsik noong panahon ng pananakot ng mga Kastila sa ating bansa.
So hanggang sa muli, naway may natutunan kayo. Maraming salamat.